Mga boss, may isang bagong NBA trade proposal na siguradong pag-uusapan ng mga Raptors fans. Paano kung pagsamahin sa Toronto ang dalawang superstar na sina Kawhi Leonard at Kyrie Irving? Oo mga boss, isang hypothetical trade proposal ang lumabas na maaaring magdala kay Kyrie Irving sa Toronto Raptors. At kung matuloy man ang ganitong klase ng senaryo, biglang magiging ibang level ang lineup ng Toronto. Imagine ninyo, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Scottie Barnes, tatlong players na may kakayahang gumawa ng offense sa iba't ibang paraan. Pero bago tayo mag-hype, importante munang sabihin. Hypothetical trade proposal lang ito. Wala pang confirmation na ginagawa talaga ng Dallas Mavericks at Toronto Raptors ang ganitong trade. Pero interesting pag-usapan dahil may logic sa magkabilang side. Sa proposal na ito, makukuha ng Toronto si Kyrie Irving mula sa Dallas. Ang kapalit, Immanuel Quickley, Jacoby Walter at isang 2028 first round pick na top 5 protected. Sa unang tingin, malaking package ito para sa isang veteran superstar. Pero kung championship ang target ng Raptors, maiintindihan kung bakit nila pag-iisipan ang ganitong move. Dahil ang biggest problem ng Toronto noong nakaraang season ay offense. Maganda ang depensa nila. Pero kailangan nila ng player na kayang gumawa ng sariling tira kapag nagiging mabagal na ang laro. At doon papasok si Kyrie. Alam naman natin kung ano ang kayang gawin ni Kyrie Irving kapag nasa basketball court siya. Elite ball handler, elite isolation scorer, napakahusay sa finishing, at isa rin siyang dangerous shooter. Hindi mo pwedeng bigyan ng maraming space. Kapag one-on-one, mahirap siyang bantayan. At kapag nag-double team ka naman, kayang gumawa ng play para sa teammates. Kaya kung ang Toronto ay mayroon ng defensive identity, maaari si Kyrie ang maging missing piece sa kanilang offense. Syempre, hindi pwedeng puro positive side lang ang pag-uusapan. May malaking concern kay Kyrie, age at injury history. Na-miss niya ang buong 2025-26 season matapos niyang mapunit ang left ACL noong Marso 2025. At ngayon, babalik siya sa 25-26 season matapos ang matagal na rehabilitation. Kaya kahit napakataas pa rin ang talent niya, may uncertainty kung magiging ganoon pa rin siya ka-effective pagkatapos ng injury. At ito mismo ang dahilan kung bakit may sense ang Dallas sa pag-iisip tungkol sa long-term future. Pero may malaking twist. Sa kabila ng iba't ibang trade rumors, ang reported position ng Mavericks ay malinaw. Gusto nilang manatili si Kyrie sa Dallas. At mas importante, mukhang gusto rin ni Kyrie na manatili. May reports na nagsasabing excited ang Dallas na makita sa wakas ang pairing ni na Kyrie Irving at Cooper Flagg. At dito nagiging interesting ang situation. Dahil noong nakaraang season, hindi natin nakita kung ano talaga ang magiging chemistry nila dahil sa injury ni Kyrie. Ngayon, healthy na siya at handa nang bumalik sa court. Kaya bakit naman basta-basta ipagpapalit ng Dallas ang isang 9-time All-Star? Ngayon, balik tayo sa Raptors. Kung matuloy ang hypothetical Kawhi Leonard acquisition at pagkatapos ay makuha rin nila si Kyrie, biglang magiging napaka-interesting ng Toronto. May Scottie Barnes, may Kawhi Leonard, at may Kyrie Irving. Kung healthy ang tatlo, napakalaki ng offensive potential. Hindi rin naman lugi agad ang Dallas sa hypothetical deal. Makukuha nila si Immanuel Quickley, isang guard na may scoring at playmaking ability. Last season, nag-average siya ng 16.4 points at 5.9 assists. May shooting din siya mula sa labas. At higit sa lahat, mas tugma ang kanyang age sa timeline ni Cooper Flagg. Ito ang magiging malaking desisyon ng Mavericks. Kung gusto nilang manalo ngayon, kailangan nila si Kyrie. Kung gusto nilang mag-build for the future, maaaring mas attractive ang younger players at draft assets. Pero dahil meron silang Cooper Flagg, hindi naman kailangang pumili agad between rebuild at championship. Maaari nilang subukan ang combination. Kyrie ngayon, Flagg for the future. At kung gumana ang chemistry nila, baka hindi na kailangan ng Dallas ng trade. Kaya mga boss, posible ba ang Kawhi at Kyrie duo sa Toronto? Sa papel, napakalakas. Pero sa realidad ngayon, napakahirap mangyari. Pero kung sakaling magbago ang sitwasyon at maging available si Kyrie, siguradong isa ang Toronto sa mga team na magiging interesting bantayan. Comment down below ang inyong opinion. At kung gusto ninyo ng mas marami pang NBA trade rumors, Warriors updates, Raptors news at realistic NBA analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Peace out!